Isang magandang araw na naman po sa inyo mga bossing. Konting explain na naman po tayo dito tungkol dito sa shock, sa may pinagkabitan ng shock dahil may mga nagsasabi po na mahina daw po yung pinagkabitan ng shock. Madali daw pong mapunit o mabali. So, explain lang po natin ng konti po, no, para mas intindihan po. Tanggalin lang po muna natin tong isang shock para mapakita ko po sa inyo kung paano ko po yan kinabit at kung bakit po ako tiwala na hindi po basta mapupunit po yung kabitan ng shock o hindi po basta-basta bibigay. So ayan po, no, natanggal na po natin. So unahin po natin dito sa may parting baba. Kung makikita nyo po yung tornilyo po na yan, yan po ay tornilyo po ng pang TMX155. Yung pong pang secondary shock ng TMX155, yan po yung original na tornilyo po na nakakabit doon. So masisiguro ko po na matibay po yung pagkatornilyo niyan o pinakabakal niya. Hindi po siya basta-basta mababali. Kasi po yung mga local po na nabibili lang, mabilis lang pong mabali yon, lalo na pagka i-welding po ninyo. Kaya kung gantong klaseng sidecar po yung gagawin nyo, naka-shock po siya, siguro yun nyo pong original po yung mga tornilyo na gagamitin nyo o yung mga matitibay po na tornilyo para masigurado po tayo na hindi bibigay. Tapos ito pong bakal na ginamit ko dito, solid bar naman po yan. 25 mm po yung laki niyan. So kung meron po kayong mas malaki pa dyan, mas okay po na yun na lang po yung gamitin nyo kung meron po kayong. Tapos yung dito po sa flat bar po na ginamit ko dito, halos kasing kapal din po netong sa may swing arm po ng motor. So ito po, meron po tayo ditong swing arm ng motor na pinagputulan. So pakita ko na rin po sa inyo na halos hindi po sila magkalayo ng kapal. So kung meron po kayong flat bar na ganyan po kakapal, mas okay po. Pero yung sa akin naman po, makapal na rin po yan, hindi naman na po yan basta mababaloktot o mayuyupi. Kaya okay na po yan. Wag lang po yung mas manipis pa dyan. So medyo alanganin na po tayo doon. So yun, tapos na po tayo dito sa parting baba. Dito naman po tayo sa parting taas. Ito po ang ginamit po natin dito na pinagkabitan, tubo lang po yan. Pero kahit na tubo po yan, schedule 40 po yan, kaya makapal naman po. So sa mga nagsasabi po na madaling mapunit, siguro kung ganito po na nakatutok lang yung tornilyo tapos i-welding nyo lang po, sang-ayon po ako sa inyo na madali lang po siyang mapunit. At kahit na hindi po siya tubo yung ginamit nyo po dyan, kahit na solid na bakal po yung ginamit nyo po dyan, at kung nakatutok lang din po na ganyan yung tornilyo, tingin ko po medyo mahina rin po siya. Kasi yung tornilyo po na gagamitin dyan, hindi naman po siya ganon kataba o kalaki. Kaya medyo alanganin po kung nakatutok lang po yung tornilyo at i-welding lang. So yung ginawa ko po dito, mas matibay po yung ginawa ko dito. At kung bakit ko po nasabing matibay, dahil po yung tornilyo po pala na gamit ko dito, axle po siya ng pangbadya. So saktong-sakto lang po yung butas ng shock dyan sa tornilyo na yan. Tapos yung tornilyo po na yan, mahaba po yan. Ang ginawa ko po dyan, binutasan ko yung tubo hanggang doon sa kabila. So tagusan po yung butas niyan. Saka ko po sinuksok yung tornilyo. So tagusan din po yung tornilyo, no, hanggang doon sa kabilang side ng tubo. So sa loob po ng tubo, so parang ganyan po siya, nakatagos. Kumbaga pumunta sa kabila yung dulo po ng tornilyo.
Tapos dito po sa kabilang dulo po, ayan po kung mapapansin nyo po, no, kung makikita nyo, winelding ko po dyan yung kabilang dulo po ng tornilyo. At hindi ko na rin po grind para hindi po mawala yung tibay ng pagkaka-welding niya. At ito pong itunuturo ko dito, ito po ay spacer po ng gulong. Sa may gulong po, no, spacer din po yan ng pangbadya. Kaya yung butas po ng spacer na yan, nakasakto po dito sa may tornilyo. So hindi po siya ganun kaluwang. Halos saktong-sakto lang po yung butas. So yung mismong spacer, yan lang po yung i-welding ko po dito sa may tubo. So yung mismong tornilyo, hindi ko na po yan winelding dito sa may tubo para hindi po humina yung tornilyo. Dahil kung winelding rin po yan sa may kabilang dulo, yung tornilyong yan, parang wala pong pagkakaiba doon sa may nakatutok lang po na tornilyo. Kasi po pag winelding po yan, medyo hihina po yung sa may tabi po ng pinagweldingan niyang tornilyo. Maaari po siyang mabali doon. Kaya mas pinili ko na lang po na yung mismong spacer, yung po yung mismong i-welding ko na lang po dyan sa may tubo. Bali, bigyan ko na lang kayo ng sample tulad netong sa swing arm ng motor. Bali, dito po sa kabilang side, hindi siya naka-welding. Dito lang sa may dulo. Ayan, kung makikita nyo po, no, dito lang sa bandang likod. Yan lang po naka-welding. So, ang pagkakaiba dito sa ginawa ko, meron pa siyang spacer na winelding ko dito sa may tubo para magsilbing parang guide netong tornilyo para hindi siya umaalog o gumagalaw. Parang mas ipit po yung tornilyo doon sa may spacer na nilagay ko. So yon, sana po nagigets nyo yung pinopoint ko, no, kasi pagpasensya nyo na kung medyo magulo ako mag-explain, pero sana po na nagigets nyo yung gusto kong i-point para mas maunawaan nyo po na mas matibay nga yung gantong ginawa ko. So magkakaiba naman tayo ng gawa, no, bali iba-ibang diskarte. So kung sa tingin nyo po is kulang pa yung ganyang ginawa ko, pwede nyo naman pong dagdagan na lang ng tibay kung ano po yung sa tingin nyo mas matibay. So yun, sana nakatulong yung video to. Huwag nyo po sana kakalimutan mag-follow, mag-share at mag-like. At kung meron pa po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa baba para po magawan po natin ng video pagka hindi na po tayo ulit busy. At sa mga hindi ko po nasasagot sa mga comment nyo po, pagpasensyahan nyo na po, sobrang dami po kasing nagko-comment, hindi ko na rin po maisa-isa. Kaya sana po maintindihan nyo na lang po. Salamat po.